Okay, na-remote natin yung server. So ngayon is naglalagay ako ng SAM sa loob niya. Okay, i-copy lang natin 'yan. So ganoon, i-paste lang natin itong SAM sa loob and then install natin 'yan. And then maglagay kayo ng mga diyan nyo lalagay yung PHP project ninyo. So ganoon lang siya. So pagka paste yan and then install nyo na din dyan. So medyo matagal-tagal lang pag copy. And then balik tayo kay sa AWS, balik tayo kay EC2. Okay, balik tayo kay EC2 and then click nyo lang yung instances. Okay, click nyo lang yan and then since nakarunning siya, iti-terminate na natin siya. Okay, terminate. Okay. Okay, ayaw niyang may stop. Okay, naka-remote kasi. Tanggalin ko lang yung remote. Okay, yung tatanggalin natin yung remote is X lang natin to. X para matapos yung remote. Okay. So yan, tanggalan natin yung remote. So this time is iti-terminate natin yung nakarun para hindi tayo ma-charge. Okay? Terminate natin yung nakarun para iwas charge. Tama. Iwas charge tayo. Action. Okay, ba't ayaw niya? Stop. Okay, so naka-disable yan. So kailangan natin i-click ito. Click na natin to. Okay. Check natin yan and then we have to click this one. Kailangan natin i-off ito para hindi tayo ma-charge. Okay. Off natin yan. Stop instance. Okay, stop. And then we have to terminate pa rin para sigurado. Terminate instance. Yan. Terminate. Okay, successfully terminated. Okay, so ganun ang paggawa ng ating paggawa ng Windows Server inside the cloud services using AWS EC2.